Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kung inyong mamarapatin mga kapatid, nais ko na rin ialay ang misang ito para sa pakikiisa sa ating mahal na Arsobispo, Cardinal Joe Advincula, sa pananalangin para sa kahinahunan at kapayapaan. Habang ipinag-aadyari naman tayo, idinadalangin natin ang sarili nating mga intensyon, pati na yung mga ipinagbilin sa atin sa pamamagitan ng ating mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Assumption, patrona ng Maasin, Leyte. Welcome po sa lahat ng mga taga Leyte na naandito ngayon. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay iniibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigang ang mga pangako mo'y maaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang panghuling mga salot, sapagkat dati dito magwawakas ang poot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito. At sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal. Hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na naglingkod ng Diyos at ng awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga damit.
Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatanging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo. Sapagkat nakita ng lahat ang matiwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawid ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawid ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay nga'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan,
at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Taon-taon, bilang isang sambayanang Kristiyano, naglalaan po tayo ng isang araw ng Miyerkules na tinatawag nating Red Wednesday. Kaya marami kayong nakikitang nakapula, para ipahayag ang pakikiisa natin sa mga Kristiyanong pinag-uusig sa iba't ibang panig ng daigdig. Hindi lang mga Katoliko, lahat ng mga Kristiyano. Bagamat hindi natin ito masyadong ramdam dito sa atin. At kahit hindi po natin ito masyadong ramdam dito, hindi po ito nangangahulugan na hindi po ito umiiral o nangyayari. Katunayan, kung noong isang taon ay nangunguna ang Sub-Saharan Africa sa paniniil at karahasan laban sa mga Kristiyano, abay napanatili po nila yon, ang kanilang pangunguna, at mas napatindi pa sa taong ito. Lalo na sa Ethiopia, sa Burkina Faso, at sa Central African Republic. Sa loob lamang ng isang taon, 4,565 na Kristiyano ang pinatay sa 26 na bansa ng Sub-Saharan Africa. At kagaya noong isang taon, Nigeria po ang nakapagtala ng 9 out of 10 sa mga ito. Itinuturing pong soft targets ng persecution by convenience ang mga Kristiyano sa mga lugar na ito. Lalo na nga sa Ethiopia, sa Sudan, at Cameroon. Ulitin ko po yun, Itinuturing pong soft targets ng persecution by convenience ang mga Kristiyano sa mga lugar na ito. Mas tumindi rin po ang pag-uusig ng mga Kristiyano sa India ngayong taon na ito. Po lamang ang naging martir doon ng pananampalataya, umakyat po ito sa 17, at ngayong taong ito, sumirit po ang bilang na ito sa 160. Sentro po ng karahasan doon laban sa mga Kristiyano ang Manipur, yung lugar doon, yung minority doon, na sumiklab noong, ulitin ko, naghalo-halo yung salita ko, kasi yung mga Indian terms, mahirap basahin. Sentro po ng karahasan doon, laban sa mga Kristiyano, ang Manipur, kung saan may alitan ang ethnic groups na Meitei. Majority po ito. At Kuki, minority. Meitei laban sa Kuki. Ang majority ay Meitei at ang minority ay yung Kuki. Mahigit namang 62,000 ang persahang pinalayas sa kanilang sariling mga tahanan. 62,000. Noon pong pandemic, mga simbahang gusali po ang unang naisipang ipasara sa China. Hindi ba't dito rin naman? Tigil kaagad ang mga misa, mga simba.
Kasi nga soft target tayo. At nang payagang muling magbukas ang mga ito sa China, watak-watak na po sila. Sa India naman, dinahas din ng husto ng mga mobs o mga gangs ang mga gusaling simbahan doon. Sa Algeria, 4 lamang sa 46, 4 sa 46 na kapilya ng protestante ang natirang bukas. Hindi na rin nagpatuloy ang mga worship services nila doon, lalo na ng iba pang mga independent churches doon. Islamic extremists naman ang umatake sa 950 na simbahan sa Nigeria, Burkina Faso at Niger. 750 dito ay sa Nigeria. So, 750 na inataking simbahan sa Nigeria, Burkina Faso at Niger, out of 950 ay sa Nigeria lamang. Sa Middle East, mga kapatid, at sa North Africa, bumulusok din ang bilang ng mga Kristiyanong komunidad, lalo na sa Syria, dahil na rin sa isang dekadang civil war at mapanalantang mga lindol. Political din ang dahilan ng katulad ding mga pangyayari sa Iraq, Lebanon, at Algeria. Isama na po natin dyan ang Libya at Tunisia. Sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, may mga positibo rin namang nangyayari. Hindi naman lahat ay negatibo. Katunayan sa Mali, isang halimbawa, ay may naipasa ng constitutional referendum na kumikilala sa mga Kristiyano doon, nito lamang taong ito. Sa India, ang pagbabago ng gobyerno sa Karnataka, ay may hatiding pag-asa sa pagbabago rin ng mga batas na laban sa mga Kristiyano doon. Kasi medyo sympathetic yung bagong gobyerno sa Karnataka, India, sa mga Kristiyano. Tinatawag naman ngayong fastest growing church in the world, ang Iran. Imagine, of all places, ang Iran ang tinatawag ngayong fastest growing church in the world. Ang mga datos pong nabanggit ay mula sa World Watch List 2024 report ng Open Doors. Ang dahilan po ng paghihimay natin sa statistics na ito at sa pananalangin natin ngayon para sa kanilang lahat ay para iparating din maging sa kanilang mga tagapag-usig na hindi natin nalilimutan ang mga kapwa natin Kristiyanong pinag-uusig. Ganun pa man, ang pinakamalaki pong banta sa simbahan ay hindi na kailangan pang manggaling sa labas nito, kundi sa loob. Ang pinakamabagsik po nating mga kritiko ay hindi rin kailangang manggaling pa sa kabilang barangay o sa ibang bansa, kundi sa sarili nating mga kasama. Yung mga tinatawag nating pariseyo sa ating kalagitnaan. Magkaganon man, minamahal kong mga kapatid, wala isa mang mananampalataya ang dapat magdusang mag-isa. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayong ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito.
Naalala ko yung sinasabi sa Tagalog na malalim, ano? Kasabihan, ano? Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Lalo na siguro ang sakit ng ngipin, ano ho? Talagang masakit ng lahat. Bilang mga Katoliko, ang pagsasalo po natin sa banal na Eukaristiya ay matibay na kapahayagan ng pag-iisa natin at pakikipagkaisa natin sa mga pinag-uusig. Mahal na poong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming panatilihin ang mga Kristiyanong pinag-uusig sa aming puso kung paanong nananatili sila sa inyong puso. Turuan niyo po kaming ipadamang ang pagdurusa nila'y pagdurusa rin namin. Ang tagumpay nila'y tagumpay din namin. Ang pag-asa nila'y pag-asa rin namin. Magsitayo na po ang lahat. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo. Isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mahigit pa mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Atin pong itugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago, sapagkat hindi ito pinapahintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Atin po ngayong itugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ng kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, batid po namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya. Pagaanin mo ang sakit na aming nadarama. Nawa ang mga paghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng buong mundo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ay at alak na mula sa'yo, humingi hain sa kabutihan.
ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pithaya sa ikapagpapanatili na matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikisa sa paghahain ni Kristo nawa ay ikatuwa ng mga matiising nag-alay ng kanilang buhay at ang mga ngalan sa langit ay nakatala. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan, sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sarili niyang buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa kanilang katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga obispo't kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalo na po ang biktima ng pag-uusig at karahasan, paniniil. Kaawaan mo silang lahat at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga martir at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghahawakan ang katotohanan. At ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasa ng krus ni Kristong kanilang sinundan bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipagdasal po muna natin sumandali ang ating mga mahal sa buhay, pati na rin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo na ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang pagkapasa, ang trabaho, lakas, pag-asa, at kagalingan sa kanilang mga karamdaman nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.